City. This is the FM radio of EDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa programang Balita at Talakayan. Medyo umaambon-ambon yung panahon natin pero pabor po sa atin ito dahil kita niyo naman sobrang init at itong mga pag-ulan na ito ay malaking tulong para doon sa ating mga kababayan lalong-lalo na doon sa mga nagtatrabaho sa labas. At syempre doon sa mga magsasaka natin sa kabukiran, sana tuloy-tuloy na itong malalakas na pag-ulan na ito para na naman makapagtanim na at talagang yung mga pananim nila ay mabuhay naman malaki na po yung lugi ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na po yung mga nagtatanim ng gulay sa panahong ito. Sana tuloy-tuloy na po yan kahit na paambon-ambon. Malaking tulong pa rin po yan pagka ganyan po yung nangyayari sa araw-araw. At syempre, paalala po natin doon sa ating mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho, lalo-lalo na po yung mga nakamotor. Naku, ang dami pong aksidenteng nangyayari ngayon. Ay mahirap po. Buti kung aksidente lamang po at ma-hospital kayo. Kung ma-hospital, malaking gastos pa rin po yan. Kaya konting ingat. Huwag pong magdadrive nung medyo mainitin ang ulo. Kailangan malamig po ang inyong ulo pag yung nagdadrive. At syempre, i-check nyo rin yung inyong mga sasakyan. Kumbaga kung naka-condition itong mga ito. At laging titingnan yung goma nyo. Baka naman pudpud na yan. Masabugan kayo. Delikado po pag nasasabugan kayo ng goma. Pwede po kayo magsimplang, lalo na po sa mga motor. At syempre, doon din sa mga sasakyan, ingat-ingat din po. At pagka ganitong ambon-ambon lamang, medyo madulas po yung karsada. Iwas po tayo sa pagdadrive. Kung may problema po, iwanan muna ang problema sa inyong mga bahay. At tutok lang po sa pagdadrive. Batiin natin yung may mga nagdiriwang ng birthday ngayon. Meron akong isang alam nakilalang tao nagdiriwang ng birthday ngayon. Ito po yung ating dating mayor at naging congressman ng unang distrito, si Mayor Kong Doy Leachon. Ito po yung kung tawagin ay nung siya mayor pa, ito yung action man. At napakadami pong accomplishment na nagawa nito na talagang tumatak sa Kalapan at napapakinabangan ng Kalapan ngayon yung mga proyektong pinatupad nito. Iba po yun, nasa kongreso po siya. Talagang ang dami din pong dalang mga proyekto niya dito sa ating unang distrito. Halos lahat yata ng bayan. Meron siyang programa o proyekto na naibigay sa bawat barangay. Kita niyo naman yung mga multipurpose building na tinatayo na hanggang ngayon
ay hindi pa rin tapos yung mga project niya kahit na wala po siya sa posisyon. Siguro bilang pag-aalaala po dito kay Mayor Doy Lechon dahil birthday nga po niya ay iparinig naman po natin sa ating mga kababayan yung kanyang mga accomplishment nung siya mayor pa, nung siya mayor pa yung talagang tumatak do sa sa puso ng ating mga kababayan. Bilang City Mayor, si Doy Leachon ay nagsulong ng kahanga-hangang mga pagbabago para sa lungsod ng Calapan. Ang kanyang mga pamamaraan sa ilalim ng Aksyon Agad program ay nagdala ng mahigit 6 billion commercial investments na siyang nagbigay daan sa lungsod upang kilalanin bilang #1 most business-friendly city sa Pilipinas. Noong October 11, 2012, tinanggap ni Mayor Doy ang gawad parangal na ito para sa lungsod. Ito ay naging simbolo ng paglalakbay ng Calapan mula sa pangako patungo sa tagumpay at kaunlaran. Bilang City Mayor, si Doy Leachon ay nagsulong ng kahanga-hangang mga pagbabago para sa lungsod ng Calapan. Ang kanyang mga pamamaraan sa ilalim ng Aksyon Agad program ay nagdala ng mahigit 6 billion commercial investments na siyang nagbigay daan sa lungsod upang kilalanin bilang #1 most business-friendly city sa Pilipinas. Noong October 11, 2012, tinanggap ni Mayor Doy ang gawad parangal na ito para sa lungsod. Ito ay naging simbolo ng paglalakbay ng Calapan mula sa pangako patungo sa tagumpay at kaunlaran. Ang Orange Card o Health Card ngayon ay isang socialized health insurance program sa Calapan City na isinagawa para makatulong sa mga mahihirap nating kababayan bilang pambayad ng bill sa ospital o pambili ng gamot. Ito ay itinatag ni Mayor Doy Leachon noong 2008 sa ilalim ng kanyang Aksyon Agad program. Umabot sa 86% na households ng Calapan ang nabigyan ng Orange Card at mula noon, libong mga Kalapeño na ang natulungan ng card na ito sa kanilang medikal na pangangailangan. Ang Calap Festival ay ang opisyal na cultural festival ng Calapan City na itinalaga ni Mayor Doy Leachon noong 2008 sa ilalim ng Aksyon Agad program upang maiangat pa ang turismo ng lungsod noon at sa mga darating na panahon. Ang festival ay may layuning ipakilala ang ating lungsod sa bansa. Layunin din ng Aksyon Agad na mapabilang ang lungsod bilang isa sa mga tourism destination sa Pilipinas. Pagyamanin, huwag kang hihiwalay. Bilang City Mayor, si Doy Leachon ay nagsulong ng kahanga-hangang mga pagbabago para sa lungsod ng Calapan. Ang kanyang mga pamamaraan sa ilalim ng Aksyon Agad program ay nagdala ng mahigit 6 billion commercial investments na siyang nagbigay daan sa lungsod upang kilalanin bilang #1 most business-friendly city sa Pilipinas. Noong October 11, 2012, tinanggap ni Mayor Doy ang gawad parangal na ito para sa lungsod. Ito ay naging simbolo ng paglalakbay ng Calapan mula sa pangako patungo sa tagumpay at kaunlaran. Okay, yan lang po yung mga ilang naging programa po ni Congressman Doy nung siya mayor pa po ng Calapan. Tatlong term po siya naging mayor at talagang napakakulay at napakaganda nung kanyang mga iniwang mga proyekto, yung mga project na talagang hanggang ngayon napapakinabangan. Kung matatandaan niyo yung clean yung kalinisan, yung disiplina na pinatupad niya noon. Talagang marami ang humanga at bumilib dito, hindi lang po sa bayan ng Calapan, kundi sa iba't ibang lugar po ng ating bansa, yung mga taga Metro Manila na dumadayo dito, yung mga taga ibang lugar, nakikita nila talaga yung yung malaking pagbabagong nangyari noong kapanahon na ni Mayor Doy Leachon. Yung bawal magsigarilyo kung saan-saan, bawal tumawid sa hindi pedestrian line, bawal magkalat nung mga basura. Kung hindi mo pwedeng basta-basta itapon lamang yung mga basura kung saan. Kaya makikita mo, napakalinis nung Calapan noon at napupunta nga dito yung mga taga ibang lugar, talagang sinasabi, napakagaling ng mayor nyo at talagang ang mga tao ay sumusunod. Nung una, mahirap ipatupad dyan dahil maraming nasasagasan, maraming nagagalit, dahil nga, alam mo, pagka yung kabutihan, yung pinatutupad mo, talagang mayroong
papalag at talagang merong masasagasaan. Pero nung makita yung epekto, nakita yung resulta ng mga pinatutupad na batas, nakita natin yung baga, yung mga tao ay natuwa. Yung galit nila ay napalitan ng tuwa dahil nakita nila maganda yung naging resulta ng mga disiplina, mga kalinisang pinatutupad nung panahon na yon. At kung matatandaan nyo po, nung tayo nakaranas ng malaking pagbaha dito sa Calapan, 2 beses tayong binano sa Calapan. Si Mayor Doyle Liachon ang nanguna para doon sa bayanihan, yung sandbagging na talagang nakita natin yung nagawa ni Mayor Doyle Liachon na pagkaisahin yung ating mga kababayan para magtulong-tulong doon sa pagsasandbagging diyan sa may parte ng parte yata yan ng Bukayaw nung ginawa yan dahil nga doon sa lahat na apektuhan ng malaking pagbaha at halos lahat ng sektor ay tumulong para mag-sandbagging. Ngayon po ngayon po ang kaarawan ng ating mayor na kung tawagin niya ay action man. Kasi kaya tinawag na action man ito pag may mga problema at talagang nakarating sa kanya, hindi po ito talagang susolusyonan o aksyonan agad yung mga problemang nirereklamo ng ating mga babayan. Kung matatandaan nyo, yung orange card, di po pa, napakalaking tulong po sa ating mga babayan. May hirap yung orange card. Sa kapanahonan po ni Mayor Doyle Liachon na ipatupad itong orange card, yung healthcare para do sa mga kababayan nating mahihirap. At ito nga po, napalawak lalo na ngayon nung naupo na po nung naupo naman si Mayor Arnan Panaligan, talagang napalawak po ng gusto itong health card program na ito. Yung City College po sa kapanahonan po yan ni Congressman Doyle Liachon na itayo. At sa ngayon po napakaraming mga estudyante na po, napakaraming mga scholar na po nakatapos diyan. At napapakinabangan na po nila yung kanilang pinag-aralan diyan sa City College. Nakakatulong na sila sa kanilang pamilya. Tinuloy din po yan nung pumalitan nung bumalik na mayor ni Mayor Arnan Panaligan na ngayon congressman, mas dinagdagan pa yung mga binibigay na mga benepisyo para sa mga estudyante. Yung di ba? Kaya tayo may Kalap Festival ngayon sa panahon po ni Congressman Doy, nung mayor pa po siya. Yung Kalap Festival po ay create para po doon sa tourism. Hanggang ngayon po ay talagang ito ay ginaganap pa rin taon-taon itong Kalap Festival. Sa panahon din po niya, talagang maraming na-create na trabaho. Yung create na trabaho, yung budget lumaki. At nakita natin yung pagsusulputan ng mga malalaking negosyo dito. Yung mga, kumbaga, yung makikita mo lang sa Metro Manila na mga fast food chains, biglang nagsulputan dito sa bayan ng Calapan. Pati mga bangko, kita niyo naman, sulputan diyan, kabi-kabila yung bangko. Ibig sabihin talagang maunlad at umuunlad itong bayan ng Calapan. At hindi lang po nung mayor siya, hindi lang po nung mayor ito talagang nakita natin na kung tawagin nga po ay action man. Nung umupo po siyang bilang kinatawan ng unang distrito, yung naging congressman natin, abay talaga naman pong kung may Arnan Panaligan po tayo ngayong talagang nakikita nating visible do sa sa pakikipagtalaktakan diyan sa Kongreso. Meron din po tayo noon nung panahon na yun na ganyan din po si Congressman Doyle Liachon, at napakadami din pong proyekto na nadala na dito sa ating lalawigan, partikular po sa unang distrito, na yung iba nga po hanggang ngayon talagang hindi pa natatapos kahit wala na po siya sa posisyon. May mga project pa po siyang talagang siya pa rin yung nag-inaugurate ng mga proyekto na natatapos sa ngayon po. Kaya talagang napakasipag po at talagang kumbaga ay ginagawa talaga yung kanyang tungkulin pagdating sa mga ganyang posisyon. Okay, happy birthday happy birthday kay former mayor at former congressman Doyle Liachon. Sana ay
sana'y pagpalain ka pa ng Panginoong may kapal at kung ano man yung mga plano mo pa sa politika ay sana magtagumpay at alam ko ang taong bayan ang makikinabang kung sakasakaling saan ka mang posisyon mapunta Pero ang alam ko talaga yatang ito diretso na sa pagme-mayor Diretso na sa pagme-mayor itong si dating congressman at dating mayor Doyle Leachon. Ay, batiin natin yung ating mga kaibigan, lahat diyan sa parte ng bayanan kay paring Makatangay, kay paring Gilbert Machimura na nakikinig doon sa programa natin. Doon sa si Joan Blancas pala na yung nakatutok din sa ating programa. Binabati ko itong aking pamangkin sa pinsan, si Miss Joan Blancas nakatutok din sa nakikinig sa programa natin. Okay, paring Noel diyan sa Barangay San Vicente South, kay Konsehal Noel Del Mundo. Alam ko nagka-problema diyan, diyan sa San Vicente South, sana magdagdag kayo ng barangay Tano diyan para naman hindi na mangyari yung nangyari diyang gulo. At yung mga kabataan, dapat may curfew talaga yan, Bay isipin nyo madaling araw na yata nasa karsada pa yung mga yan tapos manggugulo. Ang dami pa nila. Bay dapat siguro to sinusubaybay ng mga magulang nila kung saan pumupunta itong mga ito. Para hindi nakakapanggulo. Ay diyan panawagan din pala matagal na natin pinapanawagan ito diyan sa isingit lang natin itong ating panawagan diyan sa Barangay Camilmil itong Panaligan Street. Napakaganda nitong karsada dito. Ito yung proyekto ni Congressman Arnan Panaligan, yung bagong karsada diyan sa Panaligan Street. Kaya lang nirereklamo ng mga residente itong mga tricycle na nagdo-double parking diyan. Hindi na makalabas yung mga residente diyan na may sasakyan diyan sa loob ng Panaligan Street na yan. So, kay Kapitan Praire, pakiusap lang po, tingnan yung problemang nirereklamo ng ating mga kababayan diyan sa lugar na yan. Napakaganda po ng karsada kung paparadahan lang po yan ng mga tricycle diyan magkabila, may hirapan talaga makalabas yung lalo na yung may mga four wheels diyan maliit din po yung kasi yung karsada diyan So tingnan po do sa mga konsehal na nakadestino diyan sa lugar na yan, kung naka-assign. Kasi ang konsehal may kanya-kanyang sitio. Kung sino ang naka-assign dyan sa sitio na yan, tingnan nyo naman, talagang problema yan doon sa mga residenteng lumalabas at pumapasok diya sa loob. Mamaya po baka makapanayam natin si Congressman Arnan Panaligan tungkol dun sa kaganapan na nangyayari diya sa Kongreso Kongreso. Tatanong natin kung anong nangyari na doon sa pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Kumbaga ito'y na-approve na ng Pangulo. At ano yung mga pagbabago, ano yung inamyenda dito sa Rice Tarification Law. Kasi ang sinasabi dito nung ating grupo ni BBM, kaya daw hindi nga namura ang bigas, ay isa yan sa dahilan yung Rice Tarification Law na umiiral. Kasi yung NFA ay hindi may batas na hindi pwedeng maglabas ng bigas diyan sa mga public market o kung saan man. Kaya walang control yung presyo ng pagbebenta ng bigas. Kasi yung Rice Tarification Law ginawa yan talagang sinabatas yan dahil ang purpose nga diyan ay para doon sa supply ng bigas natin maging sapat at saka yung pamurahin yung kilo ng bigas, pero iba yung nangyari. Kabaligtaran yung nangyari. Yung bigas hindi nagmura, talagang makikita mo kumalat yung bigas pero mahal pa rin. So ang nakinabang lang dito ay yung mga mayayamang importer. Sila pa rin yung nakakapaghorde. Siyempre may kasapakat ito
ng mga taga-gobyerno kaya nakakalusot yung mga smuggler. Dumami, At ang mahirap dito, walang quota yung import ng bigas kung ikaw isang negosyante, mapera ka, mag-import ka ng daan-daang toneladang bigas, walang limit eh, walang batas na hanggang doon lang yung i-import mo. Kaya anong nangyari? Hinord naman yung iba, maaari naitago yung iba pero yung presyo yung pa rin, mas tumaas pa. Ginawa pa nilang nire-repack pa nila yan, at ginagawang commercial rice. Yung presyo kasi mura lang naman nilang nabibili yan mura sa yung bigas dyan sa Vietnam, Thailand. Tapos dito ipapatungan nila yan, gagawin nilang commercial rice yan, nire-repack nila. Kaya hindi talaga nagmura, hindi nakatulong itong rice tarification law doon sa ating mga magsasaka. Mas naapektuhan sila nito dahil sila yung tinamaan eh. Dahil doon sa mura yung palay na kilo na kinukuha sa kanila ng mga rice trader. Isa ito yung sa pangako ni Congressman Arnan Panaligan na kanyang titingnan. Dahil sa tingin niya hindi rin talaga nga nakatulong itong rice tarification law. So ngayon parang siya yung nanguna diyan na pag-aralan o amyandahan itong rice tarification law. Naging urgent yata ito. Hindi ko lang alam kung ito'y napermahan ng ating pangulo para do sa pag-amyenda nito. So magandang tanong natin yan at syempre yung mga latest doon sa Mimaropa Regional Hospital natin, ano na ba nangyari? Do sa nagkasundo na ba kung saan ito itatayo? Kung yung bagang old provincial hospital o ito ng bagong provincial hospital. Doon kasi nagkakaroon ng pagtatalo yan kaya hindi pa maipatupad agad. Pero kung merong hindi nag-oppose ang provincial government doon sa original plan na doon itatayo sa bagong provincial hospital, itong Mimaropa Regional Hospital ay baka na-approve na ito ng Senado. Mabilis itong ma-approve ng Senado. Pero ito nga, dahil nagkaroon tayo ng problema, may bagong proposal itong provincial government, itong pangunguna nga ni Governor Bons Dolor at siyempre yung sangguniang panlalawigan yung mga bukal, majority ng bukal na pumirma diyan ay ang gusto ay dun sa lumang provincial na ang sinasabi nga ay kung yun ang masusunod ay matatagalan ito. Maabutin pa ito ng 4 hanggang 6 na taon at maaring posible pang hindi na matuloy ito dahil matagal. So mas madali na yung nasa original plan na ang gawing regional hospital itong ating provincial hospital. At sa tingin dapat tinatanong yung mga health worker diyan. Madami tayong nakakausap na mga health worker na talagang gustong-gusto na nilang maging regional hospital ang provincial hospital natin kasi nga ang daming problema. Pamula doon sa empleyado, doon sa sistema ng pamamalakad diyan, doon sa salary nila, doon sa mga benefits nila, doon sa mga pasyente, ay talagang nandiyan po yung problema eh. Hindi naman po natin talaga hindi naman tayo gumagawa ng kwento. Nakikita talaga natin yung problema diyan. Mas gusto na nilang maging regional kasi ang advantages po pag naging regional hospital yan ay DOH na o kaya yung national na po yung magbabudget diyan, maglalagay ng mga medical equipment, yung mga medical equipment ilalagay diyan national na po at syempre pag national na, kung nakikita nyo po yung Batangas Regional Hospital, 'di ba? Makikita nyo napakaganda ng sistema nila, may mga gamot, may yung mga pasilidad ay mga makabago, hindi mga sira. Napapakinabangan ng gusto kasi diyan ngayon sa provincial hospital talaga namang makikita natin merong mga gamit, merong mga medical equipment pero madalas yung sira. Madalas yung hindi nagagamit. At pagka ganoon kahit anong galing mo yatang doktor diyan, kung wala ka ng mga magagamit na mga medical equipment, mga gamot na may bibigay, masisira siguro yung pagka doktor mo diyan. Ang gagaling ng doktor diyan, mga specialist yan na andyan, nasa mga private yung iba.
sayang, sayang. Ito na yung inaantay, ito na yung pagkakataon. Ito na yung mabilis na pagkakataon na talagang dapat kung paipapatupad yan, ngayon na. Gawin na yung ating provincial hospital na maging regional. Yung sinasabi nanghihinayang doon sa mga gamit dahil yung mga gamit na inatika ng provincial government. Makikinabang din naman diyan yung mga taga Oriental Mindoro do sa mga gamit na maiiwan diyan. At saka sa totoo lang naman yung mga gamit natin diyan talaga namang kumbaga halos lagi ite-text sa atin, lagi din namang sira. O yung mga rooms, walang mga aircon, walang mga talagang magdadala ka ng electric fan diyan. Baka kung national na yan, baka maging aircon na yung mga room diyan sa provincial hospital natin. At syempre matutuwa yung mga empleyado dahil yung mga benefits sila may bibigay ng maayos yung salary, hindi na siguro madi-delay, Hindi na rin siguro uobra yung palakasan system diyan na yung mga wala namang talagang hindi naman talaga dapat do sa mga item na yun na napupunta sa kanila. Palagay ko kung meron mababawasan yung mga ganyang sistema diyan. Hindi rin totoo yun na sabi nga ni Congressman Arnan Panaligan, hindi naman totoo yun na mga matatanggal sila sa trabaho niyan pag naging regional yan. Mas lalo pa daw gaganda, kumbaga nakahiga kayo sa banig, hihiga kayo ngayon sa kutsyon pagka naging regional hospital na yang ating provincial hospital. Okay, mamaya ipaparinig natin yung isang deliberation na nangyari sa Kongreso na kung saan si Congressman Arnan Panaligan ay talagang nakipagbalitaktakan doon sa issue ng rice tarification law. At pasalamat tayo, meron tayong isang Arnan Panaligan, isang Congressman Arnan Panaligan na talagang isinusulong yung kapakanan ng ating mga magsasaka. At yan po ay hindi lang issue ng Oriental Mindoro. Issue po 'yan ng buong bansa, yung rice tarification law. Kumbaga, buong bansa nang diyan makikinabang diyan sa sa bill sa pag-amyenda diyan, yan ang nag-create po kasi ng rice tarification law yung sa Senado si Senadora Cynthia Villar. Siya po na ang purpose nga po nila noon. Hindi natin malaman kung yun nga ba talaga ang purpose nila, yung pababain yung presyo ng bigas. Yung punan, yung pagkukulang ng bigas. Kasi mukhang hindi ganoon ang nangyari. Kaya nga naisip niya na nakita ni Congressman Arnan Panaligan na talagang ito'y dapat amyandahan dahil nga kitang-kita naman talagang disadvantages ito para sa ating mga magsasaka. Sige, pakinggan po natin yung yung panayam yung isang deliberation na nangyari doon. Mr. Chair, basically, I support the draft bill seeking to amend the rice tarification law. And I was reviewing the provisions of the draft bill, and I believe that most of the concerns raised by this representation and by the other congressmen in our two previous hearings have been adequately addressed in the draft bill. So basically, I support this, and at the proper time, I will move that all the members of this committee present here be made as principal author or co-authors of this bill. Alam naman natin na hindi perfecto rin itong panukalang ito, but I believe na ito ay improvement to sa original RA 11-2003. At naniniwala ko na after 5 years na ini-implement ang batas na ito, nakita na natin yung mga dapat baguhin. Our experience in the past 5 years under the RTL should already teach us kung ano dapat baguhin. At in my case, bilang isang kinatawan mula sa isang distrito na agricultural, at hindi lang agricultural, kundi predominantly ay palay producing, ay pinapahayag ko sa committee ito ang saloobin ng mga magsasaka sa Oriental Mindoro. Yung first, yung utilization ng RCEF fund ay na-address din yung concern na ni-raise ko nung unang meeting natin. Yung kasing original bill, yung 4 aspects ang pinoponto ng RCEF, yung seeds, mechanization, credit and extension. So nakita ko sa proposed bill na expand
para papondo din ng RCEP yung other productivity enhancing measures like irrigation. Nung unang hearing, nabanggit ko na irrigation is the weak link. So, salamat at na ilagay sa draft na ito at least yung funding from RCEP nung small water impounding projects at yung solar-powered irrigation systems na yan ay communal and small irrigation. Yung construction and maintenance of National Irrigation Systems, NIS, of course, yan ay saniya na. Kasi it will require baka hundreds of billions of pesos na kulang. Siyempre yung mareraise na pondo from RCEP. Pero at least, ako ay natutuwa na yung small and community irrigation projects at saka solar-powered irrigation projects ay naisama sa popondohan ng RCEP, no? Excess tariff collections. Second, itiniraise ko rin ng unang meeting yung sa PhilMec naman na ang kanila pinopondohan sa RCEP, yung mechanization, provision of equipment like mga mechanical dryer, harvester, tractors, etc. Pero hindi kasama yung facilities, support facilities. Ang problema, maraming farmers associations and cooperatives ay hindi kaya na mag-counterpart para sa construction ng mga warehouses, para meron lalagyan yung mga rice mill, yung mga machineries. Wala sila sa pagkakayahan para magpagawa ng mga storage facilities para sa grahe ng mga harvester and tractor, no? At lalagyan din ng mga mechanical dryer. Kasi karamihan sa ating mga irrigators associations at farmers associations walang financial capability. Kaya siguro nagkakaroon ng backlog ang PhilMec, no? Hindi nyo mai-release ang mga request ng mga FA and IA kasi wala silang counterpart pa na facility. So, isang paraan dyan, minungkahi natin ng nakarang hearing, ay isama na sa pondo, no, ng PhilMec, yung construction ng storage and support facilities. And nakita ko naman dito, no? Ang question lang kanina, sino kapagawa? DN na rin ba? Or DPWH? So, please resolve this. Ang amin lang hinihingi, mabilis na implementation. Ano po? Ng construction kasi ito, infrastructure support. Ano po? Then, yung concern naman, ni-raise ko rin no second hearing, yung price stabilization function ng NFA. So, narito rin po yun sa draft bill. Naniniwala nga ako na hindi ko naman kine-question yung liberalization policy ng gobyerno, kaya lamang, di kasi pinag-uusapan pagkain, staple food. No? Mahirap ang nangyari kasi na nag-all out tayo ng liberalization. Ano nangyari? Pangako ng RTL, babagsak daw ang presyo ng bigas sa merkado pag dumagsa ang imported rice. Ano nangyari? Kabaliktaran po nangyari. No? Tumaas pa. 50 pesos, 60 pesos. So, nasan yung pangako ng rice derivation law na mura, affordable rice? Yung 50, 60 pesos talagang yan ay napaka-malaking pahirap yan sa mga ordinaryong Pilipino na mga mahihirap sa low income. So, sapagkat hindi na tupad ang pangako ng rice derivation law na papagsak ang presyo ng bigas, dapat ay ibalik nga yung power ng gobyerno na mag-intervene sa rice market through stabilization. No? Yung concern naman ni Mr. Sinag ay, of course, allergic sa NFA. I understand the position. Pero hindi naman nakalagay dito na ang NFA ay mag-i-import agad. Last recourse lang. Nakita ko dito sa isa sa provision na final recourse ang importation ng NFA. At mag-i-import lang ang NFA upon the explicit authorization ng secretary. So, hindi lang authorization, kundi explicit authorization. So, hindi pwede ang verbal agreement, hindi pwede ang gentleman's agreement, dapat ay explicit authorization and last recourse. Ano? Ang first recourse ng NFA ay to buy from farmers and farmers organizations, associations, and cooperatives. So, hopefully, mapaplug yung loophole na yan. Ano po? But of course, we are still open for suggestions mula sa mga, lalo na sa farmers groups, ano, kung paano pa ito may improve. Next, Mr. Chair, ito ay nabanggit ni Mr. Chair kanina na ito ay priority ni Speaker ng Pangulo. I would like to know if the President would certify this as urgent because you have only 3 session weeks remaining. Ito ay akit pa sa plenary. I'm sure ito ay hihimayin pa sa plenary. So maybe I suggest that we make representations. Siguro ang Secretary of Agriculture can request the President to certify this bill para mas maging mabilis.
ang pagpasa ng bill na ito. So hopefully makaka-address itong bill na ito, itong amendments na ito sa mga nakita nating gaps at depekto ng original law. Ayun po ang tinig ni Congressman Arnan Panaligan tungkol po doon sa pinagtatalo ng rice tariffication law. Yun nga po yung sinasabi natin kanina na itong rice tariffication law. Ito po ay isinabatas at ang author po nito ay Senador Cynthia Villar, na ang pangako nga po kaya ito ay kaya po ay pinatupad ay para magmura nga yung bigas. Isa po ito doon sa nakasaad doon sa rice tariffication law. Pero ang sinasabi nga 5 years walang nangyari, hindi naman nagtagumpay yung hindi naman nagmura yung ating presyo ng bigas. Sa halip pataas pa, 'di ba? Hanggang ngayon tumataas yung presyo ng bigas. Kaya ito kine-question ni Congressman Arnan Panaligan. Ito po yung Republic Act number 11903. Na kung tawagin nga yung rice tariffication law. Dito po sa isa po siya sa author nitong nasabing draft bill, yung 11903. Yung layunin nga po to ng panukalang batas na tugunan ang mga pagkukulang at mga hindi naging magandang epekto ng rice tariffication law. Sa kanyang panukala, ibinibigyan ng kapangyarihan ang Department of Agriculture at National Food Authority na kumilos o makialam sa pamilihan o merkado ng palay at bigas upang ma-stabilize ang presyo nito at hindi makapagsamantala ang mga traders at importer o mga kartel na kontrolin ang presyo ng bigas. Pinalawak din sa draft bill ang mga programa at proyekto maaaring punduhan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF tulad ng support facilities at infrastructure ng mechanization program, solar-powered at small irrigation system, fertilizer subsidy, soil health improvement, pest and disease management, credit o pautang sa mga magbubukid, at iba pang programa na makapagtataas ng produksyon ng palay. Ito na, pagkatapos maaprobahan sa committee level, ang panukalang batas ay pagbubutuhan naman ng buong Kamara at ipapadala sa Senado. Ito yung isa sa mga pinangako ni Congressman Arnan Panaligan nung siya ay nangangampanya ang pagsusulong ng pagrebisa o pag-abyenda sa rice tariffication law. At nakita naman natin tinupad, ganyan po talagang pagkatong si Congressman Arnan Panaligan ay nangako, talagang tinutupad po at binibigyang solusyon yung nakikita niyang problema. Kasi sa ngayon po kaya wala kayong makikita mga NFA rice diyan sa mga market kasi bawal pong nakalagay po sa rice tariffication law na bawal makialam yung gobyerno do sa presyohan, kaya hindi makapaglabas ang NFA ng bigas sa merkado. Hindi katulad po noon, talagang may makikita kayo na mga NFA rice at syempre pag may NFA rice, maganda yung quality ng bigas, tapos mas mura ito, medyo mayroong pong competitiveness yung mangyayari. Siyempre pagka ganun, mas mura, mas mahal yung mga commercial rice natin na binebenta ng mga rice trader, mas mura yung ating NFA, mas tatangkilikin ng ating mga kababayan yung murang bigas na kasi malaking tulong sa kanila yung mga ganung mga ganung bagay. Siyempre, isa pa rin dito sa mga pag-amyendang ginawa ay yung mga pagtulong sa ating mga magsasaka. Lalo na doon sa mga irrigation. Kita naman natin, napakahalaga po ng irrigation. Yung patubig sa mga palayan. Isa po yan sa mga kailangan ng ating mga magsasaka para makapagtanim sila ng maayos, yung may maayos na patubig. At yun din ang kailangan talagang solusyonan, lalong-lalo na ngayon na talagang pagka tayo inabot ng El Nino, talagang talagang patay yung ating agrikultura. Pati po yung mga siyempre kasama na diyan yung pag-testing ng mga soil, yung mga kung ano yung mga kailangan dapat itanim talaga do sa mga ganong klaseng lupa.
At syempre yung mga pagpapaluwag, pagpapautang sa ating mga magsasaka, para meron silang pagsimulan. Kaya lang syempre pagka pinautang mo itong mga ating mga magsasaka, dapat sinusubaybay ng gobyerno kung paano nila ginagastos ito. Itong mga perang ibinibigay sa mga magsasaka. Sana walang mga patubo ito, walang mga interest itong mga pautang na binibigay sa magsasaka. At napakahalaga nga na hindi lang basta pinauutang yung ating mga magsasaka, kundi sinusubaybayan at tinitingnan kung paano nila saan nila ginagamit. Binibigyan dapat nila ng mga libreng pag-aaral kung paano talaga nila mapapalago yung kanilang mga produkto. Yung mga siyempre importante din yan, katulad yung mga proyekto ni Congressman Arnan Panaligan ngayon, nakikita niyo naman. Yung farm to market road, napakahalaga din yan. Kaya isa rin yan sa tinututukan ni Congressman Arnan Panaligan, yung mga farm to market road na yan, kasi isa yan sa magpapabilis at magpapadali sa buhay ng ating mga magsasaka. Yung paglalabas ng kanilang mga produkto. Kasi pagka nasa malayong lugar yan, kalabaw pa maglalabas diyan, may mga bayad pa po yan. Ngayon, kung meron ng mga farm to market road sa bawat lugar, ay madali na po nilang may papasok yung kanilang mga pangangailangan at madali na rin nilang ilalabas yung kanilang mga produkto. Kaya nagpapasalamat tayo kay Congressman Arnan Panaligan, talagang yung mga pangako niya ay natutupad at kitang-kita naman natin yung mga proyekto na dinadala dito sa ating lalawigan. Napakarami po yung mga flood sa mga flood control, kasi kailangan din po ng ating mga magsasaka yan, pagka dumagsa po yung ulan, ang una-una po naapektuhan yung mga taniman ng ating mga magsasaka. Kaya isa din niya sa mga proyektong talagang kanyang tinututukan, yung ating flood control, na alam ko tuloy-tuloy yan sa pamamagitan ng DPWH, ay tuloy-tuloy yung pagsasagawa ng mga dike diyan sa mga ating mga kailugan. Siyempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, magbasa muna po tayo ng ilang balitang nasyonal, para naman alam din natin yung mga nangyayari dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At doon sa nasyonal, yung sa politika, ano ba nangyayari na? Ano ba? Mukhang may mga gulong, hindi natin matawag na gulo ito. Kasi nagbabatuhan ng mga akusasyon. At mukhang tumitindi ng tumitindi. Itong mga balita. Ito, Morales, dati nang nakulong sa mga maling testimonya. Estapa ayon sa PIDEA. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na dati nang dinakip si dating PIDEA agent Jonathan Morales dahil sa ginawang mga maling testimonya at estapa noong Marso 2023. Ito ay matapos ilabas ng Philippine National Police ang mugshot ni Morales kaugnay ng mga kasong isinampa sa kanya noong 2023. Ayon sa PNP, naharap si Morales na nagdadawit kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at actress na si Maricel Soriano sa investigasyon sa Senado sa illegal na droga sa mga kasong false testimony at sa delay and bungling in prosecution of drug cases sa iba't ibang korte sa bansa. Nabatid na si Morales na na-dismiss bilang PIDEA agent ay inaresto ng mga tauhan ng San Fernando City, Pampanga Police at ikinulong sa Pasig City Police Jail dahil sa mga kasong inihain ng ahensya at ng mga government prosecutor laban sa mga big-time drug personalities. Sa bisa ng warrant of arrest ay dinakip si Morales sa mga kasong kriminal
gaya ng maling testimonya sa ilalim ng Article 180 ng nasa ba ito? Ng Revised Penal Code Section 91 at 92 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Agad namang pinalaya si Morales matapos na makapagpiyansa ng 120,000. Magugunitang sinibak si Morales sa PDEA Intelligence and Investigation Service dahil sa dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service noong nakaraang taon. Umani naman ng batikos ang komite ng Senado na pumayag na tumistigo si Morales sa pagdinig dahil sa anya ay kawalan ng credibility. Samantala, sa social media post ni dating Senador Panfilo Ping Lacson, itinulad niya si Morales sa Senate hearing witnesses noon na si Antonio Marquez aka Ador Mawanay at Mergo aka Rosebud na tinawag na Jokebox Gang. Guess who dropped the coin to make them sing? Sinabi pa ni Lacson sa kanyang post sa X dating Twitter at nauna na rin tinawag ni Pangulong Marcos si Morales na professional liar at walang kredibilidad at itinulad doon sa isang jokebox na kahit anong kanta ay kakantahin for free. Ito mahirap kasi pagka yung talagang sira yung kredibilidad mo o kung totoo man ito na talagang ito'y may estapa at ayun may estapa sa PDEA, no? Yung may mga kaso na dati. Ay mahirap kahit totoo yung sasabihin mo, hindi maniniwala yung mga tao dahil may mga nauna ng kasinungalingan eh. Kung totoo yung sinasabi, yung akusasyon na ito nga si Pangulong BBM na kasama nitong actress na si Marcel Soriano na tumitira daw ng droga. Kung ito'y may katotohanan naman, dapat imbestigahan, dapat talagang tingnan din kung talagang may katotohanan nga yung akusasyon. Siguro sa investigation lang yan magkakatalo at ang problema nga dito pagka itong nag-aakusa itong Morales na sinasabing testigo ay may mga dati ng kaso, parang mahirap ng paniwalaan. Ngayon iba naman yung hamon ng iba kasi doon sa drug test ay pwede kung talagang hindi nga tumitira itong si Pangulong BBM, edi yung hair drug test kasi pag buhok daw ang tines mo kahit isang taon ka nang hindi gumagamit yan, mati-trace pa rin yung drugs do sa buhok mo, hindi kagaya do sa urine test. 3 araw lang daw yan nawawala kaya ang ginagawa ng mga iba diyan sa mga nakakuha ng driver license pagka tumitira sila ng shabu magpapalipas lang ng 3 araw na hindi titira yan kasi nawawala yung trace ng drugs doon sa kanilang ihi. Pero ito daw buhok, kung papayag siguro, kung papayag na kung talagang walang itinatago, di tingnan natin doon sa buhok, yun siguro ang tingnan kung may katotohanan nga yung sinasabi. Kasi pag sa buhok, hindi ito magsisinungaling. Pag sa buhok na tines yan, kahit isang taon daw yan, sabi ng mga doktor, hindi daw nawawala yung trace ng drugs diyan. Okay, ito naman sa problema natin sa West Philippine Sea, itong China, talagang madami itong taktika na ginagamit bukod doon sa pambubuli, yung sinasabi dito na gumagamit na ito ng marites warfare. Alamin natin. Tahas ang sinabi ng Philippine Navy na gumagamit ang China ng marites warfare upang pag-awayin ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa tunay na issue ng pag-angkin nila sa mga teritoryo ng West Philippine Sea, spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad sa sinagawang press briefing ng bagong medyo mali yung balita Pilipinas, walang katotohanan ang mga sinabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na mayroon umanong bagong model ng kasunduan sa pagitan ng Western Command at Chinese diplomat. Pawang walang mga basehan umano ang pahayag ng Chinese Embassy na mayroong recorded na pag-uusap ng Westcom at Chinese diplomat dahil kasama ito sa kanilang disinformation. Walang katotohanan ang lahat ng sinasabi nila. I call it marites warfare to sow intrigues among us. Pilipino
na tayo ang mag-away-away and we will diverted from the true issue which is China encroach into our territorial domain in the West Philippine Sea. Ani Trinidad, hindi dapat nagbibitiw ng mga impormasyon ng China na mas nagpapagulo lamang ng sitwasyon. Ayan, ito yung sinasabi atang ano matawag doon, yung gentleman agreement kung may katotohanan ito, pero talagang grabe na yung ginagawa nung China diyan sa West Philippine Sea. Ay kamakailan, 'di ba? Meron namang insidente na talagang yung ating mga tropa diyan, binomba na naman nung water cannon. Dalawa-dalawa pang barko yung nabomba. Do sa ating tropa diyan. Pero ang maganda nakikita nung international community yung ginagawa ng China, yung ginagawa ng pambubuli at mukhang sa ginagawa na nito, unti-unti nang nadidismaya yung mga bansang nakakakita nito at siyempre nakikisimpatiya na sa Pilipinas, yun lang naman natin magagawa diyan sa ngayon Hindi naman tayo pwedeng lumaban ng gera diyan sa China. Talagang kumbaga superpower 'yan. So kailangan lang natin talaga yung diplomatic protest muna sa ngayon, diplomatic protest at saka yung ipakita sa buong mundo yung ginagawang kalokohan ng China, yung pag-angkin. Ay napakalayo na ng China. Isipin mo nakakarating pa diyan sa West Philippine Sea. Gumagawa pa sila ng mga artificial artificial island, ngayon may ginagawa na naman yata kung matatandaan nyo, itong China na ito, umabuso yan. Nung panahon na panahon na ni Pangulong Duterte, hindi natin alam kung bakit naka-advantage ang mga yan. Kasi mukhang malambot ang puso yata ni Pangulong Duterte dito sa mga China, 'di ba? Kung matatandaan nyo, yung nagbibiro pa yan noon, na ang Pilipinas daw isang parte na ng China, pero sabi niya nagbibiro lang siya, pero hindi dapat siya nagbibiro ng gano'n kasi siya yung presidente noong panahon na yon. Nababalita rin na meron ng embassy ang China diyan sa Davao, may mga isyung ganyan na lumalabas, pero wala tayong pruweba, wala tayong katotohanan na meron ng embassy dyan. Kaya minsan nakakatakot din yung sinusulong nilang federal government noon. Kasi kung may susulong mo yung federal government, hindi mo na malalansag yung mga political dynasty. Yun ang mahirap Katulad ng Davao, ang political dynasty diyan talaga mga Duterte. Kung magkakaroon talaga ng federal yan yung kaisipan niya na mas panig sa China, pwede niya talagang ihiwalay ang Davao. Kasi ang Davao magkakaroon na ng independent. Kasi may sariling may sariling military yan. Bagamat naka-centralize pa rin yan sa Pilipinas, may mga batas diyang iiral na hindi pwede rin na hindi rin iiral doon sa batas sa Metro Manila. Kumbaga may kanya-kanyang sinusunod na batas na yan. So, mahirap na baka pagdating ng araw lalo lang magkaroon ng division. Dapat siguro mauna muna diyan sa federal na yan yung lasagin muna yung mga political dynasty. Kasi pagka hindi sila rin yung mamamayanin diyan. Para bagang gumawa lang ng isang bahay, nagpalit ka ng isang bahay na sila pa rin yung titira. O sila pa rin yung titira do sa ganoon. So dapat muna mauna lansagin niya kanyang political dynasty. So yun yun din at sana yun alam nyo, isa si Congressman Arnan Panaligan sa dami ng komiteng hinahawakan niyan, 13 yata ang komiteng hinahawakan niyan. Isa po yan do sa komiteng hinahawakan niya yung problema natin sa West Philippine Sea. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, talagang busy ang ating congressman, hindi lang dito sa Oriental Mindoro, kundi sa usaping pambansa ay talagang doon sa mga komiteng hinahawakan niya ay doon ay talagang makikita nyo na hindi lang yung probinsya natin, hindi lang yung unang distrito ang inaasikaso. Pero bagamat ganun, ay talagang hindi niya napababayanan itong ating unang distrito. Kaya naman mahal na mahal siya ng ating mga kababayan. Yung mga mayor, nakikita niyo naman pagka-meeting niya, masasaya yung mga mayor, yung mga barangay official. Talagang kitang-kita natin yung kasayahan nila pagkasama nila si Congressman Arnan Panaligan.
ayun, meron pa tayong isang balita, ito kay ex-PDEA agent pa rin, Morales pipigayin sa Senado. Mukhang talaga sikat na ito si Morales eh. Pero siguro kung ito si Morales, maganda yung kredibilidad nito. At wala yung mga kasong sinasabi ng kabilang kampo, no? Baka paniwalaan ito eh. Maniwala agad yung ating mga kababayan. Kaya lang, siyempre, pag ganitong may batik nga yung pagkatao, hindi natin alam kung totoo, hindi rin naman natin alam kung may katotohanan yung inaakusa dito sa PDEA, ano? Ito yung balak pigayin sa Senado si dating Drug Enforcement Agency PDEA agent Jonathan Morales sa susunod na pagdinig upang malaman kung sino ang nasa likod ng kanyang revelasyon tungkol sa PDEA leak na nagsasangkot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., di ba pang celebrity sa paggamit ng illegal na droga. Itanong natin 'yan sa kanyang tanong kung may nagbayad sa kanya. Tanong ko 'yan. Next hearing, haharap pa rin siya. Pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa, chairman ng Senate Committee on Public Orders and Illegal Drugs na nagsisiya sa kontrobersyal na PDEA leak. Una rito, binatikos ni de la Rosa ang ilang kongresista dahil sa patuloy na pagdinig ng kanyang komite sa PDEA leak kahit wala namang inihain ng matibay na ebidensya at kaduda-duda ang ilang humaharap na personalidad. Pero giit ng senador, wala namang problema. Kaya nga tayo nag-hearing para pakinggan ang lahat ng side na merong relevant sa issue na ito. Pakinggan natin lahat ng side. Di porket pinakinggan natin, pinaniniwalaan natin ang sinasabi niya. May portion, naniniwala tayo, may portion di tayo solve sa kanyang sinasabi. Pakinggan natin lahat. Tinayak din ni De La Rosa, hindi pinipigilan ng katotohanan at pinagsasalita ang mga resource person na humarap sa komite. Matatandaan na kinwestiyon ni Senator Jingo Estrada ang kredibilidad ni Morales na 2 beses nang sinibak sa police force at na-dismiss at nakasuhan sa korte dahil sa pagiging incompetent o walang kakayanan sa kanyang trabaho sa PDEA. Sa desisyon ng Civil Service Commission noong July 7, 2014, kinatigan nito ang desisyon ng PDEA na nagpapatalsik kay Morales dahil sa pagsasabi ng totoo at grave misconduct sa pagtatanim ng ebidensya sa isang huwad na drug bust operation. Pinagbawalan din si Morales na kumuha ng anumang civil service exam at forfeited ang kanyang retirement benefit. Kung matatandaan nyo itong grupo na ito, yung nag-aakusa, mukhang 2 grupo na ito naglalaban eh. Yung nag-aakusa dito kay Pangulong BBM, mga tao ito ni Pangulong Duterte. Ito mga nag-aakusa ng sinasabing drug addict itong ating presidente, kung titingnan nyo, mga tao ito ni Pangulong Duterte. Kaya nagtataka tayo, dati naman magkasama itong 2 grupo na ito. Sino ba magbebenepisyo kung sakasakali nga sasabihin natin maniwala ang tao dito, matanggal itong ating presidente, kumbaga makudita ito, kaya ma-people power ito. Siyempre magbe-benefit diyan yung vice president. O baka naman nagmamadali sila na gawing presidente nitong si Vice President Sara Duterte. Or dahil siguro doon sa pagpayag, yung pagkatig siguro ni Pangulong BBM doon sa International Criminal Court na papasukin dito sa ating bansa at imbestigahan na yung sinasabing drug war na ginawa ng administrasyong Duterte. Nakakapagtaka lang dito, magkasama ito eh. Kumbaga isang grupo itong nung una. Doon sa yung hindi natin malaman niya, diyan sa grupo na yan, yung nagpapakalat ng mga fake news pare-pare sila nagpapakalat ng fake news. Pero ngayon, mukhang hindi mo malaman kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila. Dahil meron silang history na sila yung nagpapakalat ng mga fake news. Sila yung nagbabatuhan ng akusasyon ngayon. Ang taong bayan na nakikinig lang parang tinitingnan lamang yung nangyayari ngayon. Dahil nga, hindi nila, siyempre nag-iispya, baka may mga motibo o sino magbebenepisyo diyan kung sakasakali o kaya ano ba talaga yung purpose? Meron ba silang gustong palabasin? Just kunyari, sabihin natin kunyari away, pero sa tingin ko hindi na kunyari away yan eh.
personalan na yan eh. Isipin mo yung pag ako sa budusan ng tao na drug addict, eh wala namang ano, isang personalan na yan. Bagamat sa sinasabi natin na, na bawal sa isang public official, lalo na presidente, ang gumagamit ng bawal na gamot, eh bakit nung sila ay kasama pang nangangampanya, hindi pa nila nilabas yan yung mga ganyang issue. Sabagay si President Duterte nilabas na yan nung kinakampanya na yan. Oh, eh hindi rin naman kinagat ng tao, pero ngayon patuloy nilang inaakusa yan. At ang nakakapagtaka diyan ay siyempre puro tao nga ng dating Pangulong Duterte yung gustong magpaimbestiga nung mga bagay na yan. Oy, hindi na natin at siguro sa susunod pilitin natin makapanayam at marami na tayong gustong itanong kay Congressman Arnan Panaligan, yung kinatawan natin sa unang distrito, talagang busy kabubukas pa lang kasi ng Kongreso. Kung titingnan nyo yung mga Facebook page niya, pati sa TV makikita nyo kung paano balitaktakan yung sinasabi nating deliberation doon sa mga issue ng kinakaharap ng ating bansa. Iba pa yung dito sa ating probinsya, yung mga proyektong dinadala niya dito ay talagang kumbaga natutuwa ang mga tao. Kitang-kita niyo naman sa mga response doon sa Facebook page niya, yung mga sumasagot, talagang kitang-kita nila yung kasipagan ni Congressman Arnan Panaligan. At siguro sa susunod na Miyerkules baka makapanayam na po natin si Congressman Arnan Panaligan. Muli po at medyo dumating na naman po tayo sa oras ng pag-iwahiwalay. Kaya lang babalik pa rin po naman po kami sa Miyerkules upang tumalakay pa po ng iba't ibang issue, particular dito sa Calapan City. Sa Calapan City ay mukhang medyo tahimik pa naman, medyo tahimik pa yung mga politika na, bagamat mayroon ng iba't ibang kandidato na nagpaparamdam na ay wala pa rin kasiguraduhan, na yung mga posisyon na yun na kanilang tatakbuhan. Ay, binabati ko nga pala, nakita ko nga pala si Engineer Kiko Atienza kanina, yung palang dating yung kumandidato, yung kanyang anak si Miko Atienza, na ngayon ay spokesman ni Vice Governor AJ Falcon, ay mukhang lalaban yata uling bukal, at syempre nakita naman natin yung kanyang ako bilib ako pag nagsasalita si Miko Atienza, pagka doon sa pinapaliwanag niya yung mga programa ni Vice Governor AJ Falcon, magaling po magsalita, at siyempre naniniwala ako na may magagawa po ito dahil hindi naman po ito bago matagal din po ito naglingkod sa Puerto Galera, at nahasang-hasa na po ito para sa mga ganyang posisyon. Muli po at Sandy Soriano po ang inyong nakasama. Okay naman, no?